Kapatid, sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, sa mundong ito, napatindi ng patindi ang digmaan, kaguluhan, paglaganap ng karahasan, kaliwat kanang balita ng patayan, marami pang iba. Maaring marami sa atin ang nababalot ng takot, pangamba at alalahanin. Siguro maraming napapaisip, namumroblema, lalo na sa kaligtasan ng bawat isa at parang hindi na mapanatag ang puso ng marami. Pero alam mo ba kapatid, na may isang pangako ang Diyos na napakaganda. Pakinggan mo to kapatid. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, sa kabila ng anumang gulo ng mundo, ay meron pa ding kapayapaan sa bawat isa na mula mismo sa Panginoon. Kapayapaan na pangako niya sa bawat isang lingkod niya. Tulad ni Apostle Paul, na siyang ginamit ng Diyos upang maipahayag ang kanyang mga mensahe. Imagine kapatid, sinusulat po ni Apostle Paul ang Book of Philippians habang siya ay nakakulong. Ibig sabihin, nasa gitna siya ng paghihirap at limitado ang galaw niya doon sa loob ng kulungan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ang sulat niya ay puno pa rin ng kagalakan at kapayapaan. Sabi pa po niya dun sa Philippians chapter 4 verse 6, sabi niya rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Pagkatapos ito, sinabi niya na kapag inilapit natin sa Diyos ang lahat sa pamamagitan ng panalangin, ng kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating puso at isipan. At ang salitang mag-ingat dito ay mahihalin tulad na parang isang sundalo na nagbabantay sa isang lungsod. Ibig sabihin, ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating puso at isipan laban sa anumang takot, alalahanin o kaguluhan dito sa mundo. Napakaraming beses din binanggit sa Biblia ang pangako ng kapayapaan. Ang Panginoong Hesus din mismo nagsabi sa John chapter 14 verse 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Kapayapaan po kasi ng mundo ay nakabase sa circumstances. Ibig sabihin, saka lang tayo nagkakaroon ng kapayapaan kapag maayos ang buhay, pag walang paghihirap at panganib, at kapag nasa kahirapan at kaguluhan na nababalot na tayo ng takot at pangamba. Pero kapatid, ang kapayapaan na mula kay Kristo ay hindi nakadepende sa anumang sitwasyon. Sapagkat ang kapayapaang mula sa Kanya ay nananatili sa puso, isip at buhay ng bawat isa sa atin sa anumang panahon. May paghihirap man, may kaguluhan man, pero ang kapayapaan ay nananatili pa din sa bawat isang mananampalataya. Isang halimbawa, ang pangyayari sa Book of Mark, chapter 4, verse 37 to 39, noong sakay sila ng mga bangka ay may malakas na bagyo, malakas na ulan at naglalaki ang mga alon. Takot na takot ang mga alagad pero ang Panginoong Isus ay kalmado lamang. Kung siya ay magsalita, tumahimik ang bagyo at naging payapa ang dagat. Dito ay pinapakita na kapag kasama natin si Kristo kahit may bagyo sa paligid, ay may kapayapaan pa rin sa loob ng bawat isa. Kaya't malinaw ang mensahe dito kapatid, ng tunay na kapayapaan na hindi matatagpuan sa mundong ito o hindi sa anumang material na bagay, kundi matatagpuan lamang ang tunay na kapayapaan sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, kapag isinuko natin ang lahat sa panalangin, at kapag hinayaan nating pagharian tayo ng Kanyang Espiritu, ang kapayapaan niya, ang bunga ng Espiritu ng kapayapaan na magbabantay sa ating puso at isipan. Kahit kung ang puso mo ngayon ay puno ng pag-aalala, takot o pangamba, inaanyayahan ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya kapatid. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong dinadala. Magtiwala ka kay Kristo. Dahil kapag ang Panginoong Hesus ang naging hari ng iyong buhay, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa iyong puso at isipan. Kaya ngayon kapatid, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Magpasakop ka sa Kanyang Espiritu at mararanasan mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Amen?